Mga ka-crypto, kumapit kayo dahil may bagong kontrobersiya dito sa mundo ng XRP. May isang market strategist na nagsabi ng tatlong salitang sobrang lakas ng dating. RIP XRP or RIP, ibig sabihin Rest in Peace XRP. Marami po ang nagulat, pero ang tunay na tanong, bakit niya ito sinabi kung sa chart ay may ibang kwento? Si Steph is Crypto na kilalang analyst sa X ay naglabas po ng video kung saan tinalakay niya ang pattern na halos kapareho ng nakita noong taong 2017. May death cross daw na papalapit sa daily chart ng XRP at sa halip na bearish, sinasabi niya na baka ito ang simula ng bago at mas malaking rally. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito at simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang kasalukuyang kondisyon ng presyo ni XRP. Sa ngayon ay nakaposition po sa XRP sa paligid ng $2.2 matapos po ang kanyang steady climb pagkatapos ng tahimik na panahon sa market. Hindi man explosive ang galaw pero consistent at walang bigla ang dump. Indikasyon ng organized accumulation sa ilalim. Maraming traders ang nakamasid sa daily chart dahil may momentum na dahan-dahang bumubuo. Ang presyo na $2.2 ay nagsisilbing psychological anchor point. Dito po nagsisimula ang speculative projection ng mga traders dahil kung may repeat or pag-uulit si XRP gaya ng 2017 scenario, ang maliit na wave ay maari pong maging tidal wave na kayang lampasan ang iniisip ng retail. Ano naman po ang death cross at bakit ito mahalaga? Ang death cross ay nangyayari kapag ang short range moving average ay bumaba sa ilalim ng long range moving average. Sa setup po ng XRP, ang pinag-uusapan ay ang 100-day moving average at ang 200-day moving average sa daily time frame. Sa traditional technical analysis, bearish ito dahil parang signal ng downturn at pagkawala ng momentum. Pero para kay Steph is Crypto, hindi ito simpleng textbook pattern. Ang pattern daw na ito ay lumabas noong 2017 sa ilalim ng bear market at pagkatapos nito ay nagkaroon ng mahigit 10 times rally sa XRP sa loob ng isang buwan. Ngayon, bakit iba ang interpretasyon ni Steph is Crypto? Ayon kay Steph, ang mahalaga ay hindi lang ang cross mismo, kundi ang pressure na nabubuo bago ito mangyari. Para sa kanya, parang naipon ang demand sa ilalim ng moving averages at kapag nag-intersect na, parang nababasag ang compression at sumasabog ang price movement. Kapag tinignan natin sa psychological lens, ang death cross po ay umaakit ng shorts. Pero habang pumapasok po sila, ang utility ay posibleng galing sa mas malalaking buyers. Dito po nagkakaroon ng squeeze effect kapag mas maraming nagbe-bet ng downward at may malakas na buyer sa kabilang side, kadalasang umiikot ang market pabalik paakyat. Ano naman po ang totoong kopya ng 2017 pattern sa chart ngayon? Sabi po ni Steph, halos identical ang structure ng chart ngayon sa nakita noong 2017. Parehong nasa ilalim sa XRP, pareho ring may prolonged compression at pareho ring merong death cross na nangyayari sa core trend. Kung titingnan mo ang 2017 chart, matapos pumasok ang cross, hindi bumagsak sa XRP. Bagkos, sumabak siya sa isang wave na nagdala sa kanya ng higit 10 times gain sa napakaikling panahon. Ang $2.2 ngayon ay nagsisilbing baseline. Kung mauulit ang narrative, simple lang ang math. Posibleng target ang nasa paligid ng $22
kung uulit ang expansion behavior. Ngayon ay ano po ang market context ni XRP ngayong 2025? Ang market environment ngayon ay mas matured kumpara sa 2017. Si XRP ay may active liquidity sa malalaking exchanges, hindi lang para sa mga retail buying, kung saan ay may mga spot ETF na nagpapalakas ng institutional confidence at maraming kumpanya ang gumagamit ng Ripple Tech sa real-world financial rails. Dahil dito, kapag nagkaroon po ng sharp momentum shift, ang pagpapaapoy ay maaring mas mabilis kaysa dati. Hindi ibig sabihin guaranteed, pero ang conditions ay hindi tulad ng Wild West days ng crypto. Mas malaking pera, mas mabilis na execution at mas kaunting emotional trading. Ano naman po ang sinasabi ng ibang mga analyst? Hindi lang si Steph ang nakapansin dito. May iba pang mga analyst na kilala sa space na nagsabing pareho ang setup at posible ring bullish ang magiging epekto ng death cross na paparating. Para sa kanila, kung hindi mauulit ang eksaktong 10 times, kahit partial recreation ay sobrang impactful. Ang 2 to 5 times move ay sapat na para gumawa ng bagong wave ng speculation. At kapag pumasok na ang retail FOMO, kadalasang sumasabay ang momentum traders. Ito po ang dahilan kung bakit hindi dapat binabaliwala ang pattern kahit pa kontrobersyal ang title na RIP or RIP XRP. Ano naman ang dapat nating bantayan dito bilang mga traders ngayon? Bago po mag-cross ang moving averages, laging humihigpit ang price range. Kapag naramdaman po ninyo na parang nababawasan ang volatility, iyon ay hindi sinyales ng weakness. Kadalasan, iyon ay compression. Bantayan po natin ang daily volume, liquidity pocket sa $2 level at reactions ng order book. Kung magsisimula ang breakout, makikita natin ang unang wave sa minor resistance levels. At kung walang immediate rejection, kadalasang itutuloy ng market ang narrative. Ito ang moment na maraming macro traders ang nagre-reposition. Hindi dahil sa hype, kundi dahil sa risk-reward setup. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang salitang RIP or Rest in Peace XRP ay hindi po literal na kamatayan. Ito ay parang sarcastic reversal statement ni Steph dahil minsan ang mga patterns na sinasabing bearish ay nagiging trigger ng mega bull run. Kung tama po ang basa niya, pwede nating makita ang isa sa pinakamalaking galaw na XRP nitong dekada. Hindi natin masasabi na mangyayari ito bukas, pero ang setup ay naroon at ang market ay tahimik na nag-iipon ng lakas. At kung mayroong mang token na kayang gumawa nito, yan po ay walang iba kundi si XRP. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.